Hello guys! Ngayon, nasa second tutorial na tayo ng ating C programming. Ituturo ko naman yung pag-install ng IDE and compilers such as CodeBlocks and DevC++. First of all, open natin yung favorite browser natin. For me, it's Opera. That's why bukas yung Opera natin dito. Actually, may dinadownload ako. At karamihan sa atin are using Google Chrome. So, Chrome ang gagamitin natin sa tutorial na to. Buksan natin yon. Type yung devc++. The first link na makikita nyo rito, which is from blueshed.net/devc++.html. Yun yung i-click nyo. Pagdating nyo sa page to, may makikita kang different versions. For today, ang latest version is this. But pag pinanood nyo siguro itong video na to, marahil na ibang version na yung makikita nyo sa web page na to or URL na to. Download yung latest. For today, ang latest nga is this. So, ito yung ida-download ko. May makikita kayong tatlo rito. Download nyo yung with migngw/gcc yung may 9 MB. Pero sa ibang versions, marahil sa future, iba size din yan. Download yung basta yung may ganito. Click nyo to. Tayin nyo lang. Click nyo save. But for me, hindi na kasi meron na ako dito. Cancel na natin yan. Pag na-install nyo na, open nyo na yung devc++. Karamihan naman sa atin, marunong mag-install. Click nyo lang yan. Okay lang. Next. Napakahabang basahin, nakakatamad, di ba? At basahin nyo pa rin. So, okay yun. Click nyo to. Ito na yung devc++ natin. Same sa mga ibang programs. May title bar, menu bar, toolbars, etc. Para gumawa dito ng program, kailangan nyo ng source code. Siyempre, gagawa kayo sa yung source code, source file. Para gumawa click yung file, new, source file. Dito nyo na-encode yung napakahaba yung codes. But, I suggest na i-save nyo muna bago gumawa ng mga actions dito. Click yung file, save as. Gumawa na ako ng folder ng YouTube tutorials dito kasi mas gusto kong organize yung mga files ko. Sa file name, anything yan, kahit anong pangalan. But make sure ang extension name niya is .c. By default, ang nakalagay dito is CPP. Kasi yung CPP sa C++ programming, rename natin ito sa program1.c. Ito, kahit ano nga to, tulad ng sinabi ko kanina, pwedeng juris.c, myname.c, proname.c, pangalan ng shorta nyo, .c. Ang importante, yung extension name, make sure it's .c. May tuldok. Tapos C. Karamihan kasi marami. Hindi naman sa karamihan. Maraming mga programmers or students. Hindi pala programmers o students na nagkakamali sa extension name. Marami kasing editors dyan. Like Notepad++. Edit nila doon. Save nila. By default kasi, may save siya as .txt pag sa Notepad. Kaya hindi nagra-run yung mga program nila.
Kaya kailangan mo pang i-rename sa .c. Kaya save muna natin to. Dito na tayo magta-type. Sharp include stdio.h. Saka na natin explain yan kung para saan yung mga yan. Ito na yung source code natin, napaka-ikse kasi simple lang siya. But by the way, tignan muna natin yung sinave nating file. Dito meron tayong dalawang folder. Ito yung kakagagawa ko lang. Diba sinave natin siya kanina as this name, program1.c. As you can see, yung previous video natin, meron tayong dalawang files. Isa nga, yung calculator.c, yung isa, calculator.exe. Ngayon, ang kulang natin dito is yung executable file, yung program1.c. Kailangan natin makagawa nun. So, yung program na in-encode natin, kailangan muna natin i-compile. Kung pag-compile kasi, yun yung paggawa ng executable file or yung pinaka-final product na pwede na nating send o bla bla bla, benta kung sinong bibili. Ang pag-compile, click nyo yung compile. Tapos meron din itong run. Yung run, i-run mo yung program. Pag ni-run mo, hindi siya mag-run kasi hindi pa siya na-compile. Wala pa laman dito. I-click natin itong compile. Click nyan. Compiling. Before po compile, done. Pag tinignan yung folder nyo, kung saan nyo siya save, meron na kayo makikita ditong executable file, yung .exe na mismo, na pwede nang i-run. Once na nirenan mo siya dito, ito na yon. Wala pa siyang ganang functionality. Output lang ang nilabas natin. Wala siyang computation, wala siyang image o bla bla bla. Pag binuksan mo, pwede mo rin siyang buksan dun sa folder na ginawa nyo. Double click or hit enter. Ito na mismo yung program nyo. Pwede nyo na kung ano balak nyo gawin dyan. Next, turo ko naman yung sa code blocks. Type nyo yung code blocks. Unang makikita nyo rito na galing sa codeblocks.org, yun yung i-click nyo. Click yung downloads. Itong binary release. Meron na kayo dito makikita ang dalawang file. Itong medyo maliit, ito yung IDE lang. Ito, IDE with compiler. Download yung with compiler. Same process lang dito ng kanina. Hindi na natin titignan. Install. Alam nyo na rin siguro paano pag-install. Open nyo na yung code blocks nyo. Close. Ito na ulit yung saan tayo gagawa. Tulad ng kanina, meron din siya title bar, menu bar, toolbars. Gagawa kang program dito, same process. Clicking file, new, empty file. Save nyo muna.
natin program 2.c. Tulad din na kanina, mayroon tayong compile. Dito kasi bin. Pero parehas lang siya. And run. Sa kanina, mayroon din siya dito yung tatlo niya, build and run. Bibuild niya muna, sa kanya i-run. Pwede na rin natin gawin yun dito. Sa kabila, ganun din. Parehas lang siya. Parehas sa parehas. Pinagkaiba lang yung itsura. Ito yung build and run. Compiling, blah blah blah. Ito na siya. Pali pa pala yung spelling ko. So, set natin yan. Yun na yung pag-install tsaka paggamit ng mga compiler, IDE. Sa next video naman, tuturo ko yung printing outputs sa C programming. Explain ko yung buong program. Sige, thank you, salamat sa panonood.